Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Nako po! Hay, ano nangyari? Binaliktad ng Court of Appeals, 8th Division, ang pagpapawalang sala ng multiple Muntinlupa RTC Branch 204 kay dating Senador Lela de Lima sa isang kaso ng droga noong 2023. Nako po, pinabura ng CA ang petisyon for certiorari ni Solicitor General Minardo Guevara batay sa desisyong isinapubliko nitong Webes, May 15. Sabi dito, the presence of grave abuse of discretion effectively nullifies the public respondent's jurisdiction, thereby negating the second requisite of double jeopardy. So this, therefore, an acquittal rendered through a judgment marred by grave abuse of discretion cannot be considered an acquittal entitled to the protection against double jeopardy. Nako mga kabibig, paano yan? Void. It becomes wholly void po mga kabibig. So ang nangyari ngayon ay nako, binaliktad ang pag-absuelto ni De Lima. So paano yan? Makukulong ba si Lela de Lima? Posible ba siyang ikulong ulit? Nako po! Heto mga kabibig, ang komento ni Attorney Harry Roque para maliwanagan tayo at ni Attorney Sal Panelo. May posibilidad ba na makuling balik kulungan? Balik kulungan si Lela de Lima. Nako, tinawagan ito si Lela de Lima ni Tambaloslos ni Martin Romualdez na si De Lima daw as si Chel Jokno ay isa sa mga prosecutors para sa impeachment trial ni VP Sara. Ipaano na lang kung balik kulungan si Lela de Lima? So, mawawala lahat ng plano nila. So, eto na si Attorney Harry Roque mga kabibig, kung saan in-explain niya kung ano ang nangyari kay Lela de Lima. Nako, ang bilis ng in Sabi favor iba. of then Secretary Justice de Lima ay na how do I say that? Nabaliktad. Nabaliktad daw, Well, sir. nakakuha na ako ng kopya ng isang desisyon na nabaliktad ang desisyon ng RTC. Ang problema, ang nakita ko lang dispositive portion na nag-grant yung petition for certiorari ng people of the Philippines laban sa desisyon na pabor kay De Lima. At ino-order ang Regional Trial Court na ipagpatuloy ang pagdinig ng kaso ni Lela de Lima. So bagamat hindi ko pa nakikita talaga yung desisyon at dispositive portion pa lang ang nakikita ko, mukhang napaliwala ang pagkaka-absulto kay De Lima at haharap na naman siya sa hukuman. Now, kay De Lima at ang kanyang makasamang pwersa ng kadiliman, ang aking mensahe, hayan. Wala kasing sekreto na hindi maisasa publiko. Sinabi ko naman na ang judge na nag-grant na kanyang petition para siya maabsulto ay estudyante niya. Hindi niya yan pinasinungalingan. Ang sabi lang niya, I do not remember. Na sa akin, incredible. Dahil ako, mas matagal ako nagturo sa kanya, full-time ako, hindi part-time. At walang estudyante ko na naging judge na hindi ko alam. Dahil kada judge na maging na ma-appoint na estudyante mo, that's parang a medal to a professor of law. Hindi ako naniniwala na hindi niya naalala yan. Alam niya yan, at yung isang bagay na yan ay dapat ipinagbigay alam sa prosecution at sa madlang bayan. Yon mga kabibig ha. Yon ang opinion ni Attorney Harry Roque. Ang tanong mga kabibig, balik kulungan nga ba itong si Lela de Lima? Marami na sabi, ibalik na yan. Nagtatago lang yan sa party list, nanalo sa party list kasi magtatago katulad ni Franz Castro. Alaka, eto ang explanation ni Attorney Sal Panelo. Court of Appeals, pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Lela de Lima, malabong makasama sa prosecution team versus VP Sara Duterte impeachment trial, sabi ni Attorney Sal Panelo. Bakit kayong malabo? Makukulong ba ulit siya? Ito kabibig, manood tayo. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Vidaldea, ni Ping Pong,
yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules of evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi inaprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling ay dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madaling sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun ang latest. Isa, hindi pa nga natatapos, wala pa nga declaration, formal declaration ng mga winners sa national polls. Pero usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, True mga kabibig, wala pa lang proklamasyon ang COMELEC. So, agad-agad si Tambalos-Los, tinawagan si Leila de Lima, o Leila de Lima ha, ikaw ay isa sa mga prosecution lawyer versus VP Sara. Isama natin si Chel Jokno. My God, hindi pa nga na-proclaim na panalo ang parte ni Leila de Lima. Ito talaga ang una nilang gagawin. So halata talaga na paghalataan talaga na may plano sila na ma-impeach si VP Sara kasi takot sila eh. Takot sila na si VP Sara ay hindi ma-impeach at makakatakbo sa 2028 at sure akong mananalo bilang presidente. Takot sila kasi babalikan silang lahat ni VP Sara, lalo yan si Tambalos-Los. yung ibang mga kandidato sa Kamara. At naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Chel Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Una-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyer siya na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingpong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya na kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan, si dating Senator de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si de Lima na guilty. Di ba? May mga testipanya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge, sabi natin, teka muna, bakit ka mag-absuelto dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimony niya, na bumalik na siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay impluensya, pinakot, pinitaran. Kailangan ipakita mo muna yun para makapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show
that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo. Merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Bidaldea, ni Bing Bong. Yung desisyon ng Court of Appeals, alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima. Kaso niya, sapagkat sangayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimony, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi inaprobahan nila na kaya Oh, yun pala ang rason. Bakit kaya hindi nasunod? Ay, nako. itong mga nagsinungaling dahil mga tinapot, hindi nasunod, madaling sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pang lumalabas. Pero paano yung attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari kasi she was acquitted and on the basis of that she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, Dati status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Agoy. Balik sa kulungan si De Lima. Ano yan? Naku, kaya pala tumakbo sa isang party list. Baka mag-ala Franz Castro to. Diba? Convicted pa nga sumali pa sa Quadcom. Sumali pa sa Tricom at nakipag bardagulan ni Digong at ni VP Sara. Nako po, kitams yun na. Kitams yun na kung anong mga klaseng politiko ito. Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo Kung ang naging batayan ng release mo dahil absuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's Hindi bago ko lang, yung attorney. hindi ko lang sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte. So yun, kabibig, ang sentimiento ni Atty. Sal Panelo. Ito naman ang sentimiento ng ating mga netizen. Sabi dito, merece. Ay, nako, kahit pa paano naibsan konting lungkot ko sa mga didilis. Matatawa na lang kay De Lima. Tapang mo, di pala tapos kaso mo. Kaya ML party list. Kaya pala. Kasi nagtatago na siya. Nako, De Lima, paano yan? Ang bilis ng karma, sabi na isang netizen dito. April 30 pa pala ito nilabas, mga kabibig. Pero ngayon lang napag-usapan. Kung nilabas ito ng early, mga kabibig, posibleng hindi manalo si De Lima. So itinago sa publiko at may nagtago nito sa publiko. Ngayon lang ito ibinalita. Wala. May sabuatang nangyari. Kasi kung na-release ito, April 30 ito na-release ito, mga kabibig, lagot hindi mananalo si De Lima. So, is it a deal or no deal? Nako, sino kaya? Nako po. Ito na. Sana pinanindigan na lang ni De Lima yung pagiging payat at dry niya noong lumabas siya. So why the PNP and other police force are not acting to this swiftly like what they did with PRRD? Amazing. Kung si Tatay Digong pa yan, work from Hague. Si Lele naman, work from jail. Kayo talaga. Yan, kakaasa nila from work from Hague
from PRRD na back to kulungan tuloy si Dilibog. Work from jail sa Queen, sabi ng isang netizen. Ay wow, noong April 30 pa pala, tigilan na ang kakapasyal-pasyal, Madam Leila. Pakiready na ang standee mo. Work from jail na pala to. I'm sure gagawa yan sila ng dahilan para hindi makabalik sa kulungan si Lilima. Kung binalita to dati, hindi pa sana mananalo itong si Lele de Lima. Diba? Sabi na di naman talaga nanalo, yan machine. Sabi ni iba, nako, ano daw, may dayaan. Kayo talaga. Inside info, talo sana party list niya. Totoo. Diba? Kung napag-usapan, kasi hindi masyadong napag-usapan si Lele de Lima eh. Pati si Bam Aquino, hindi napag-usapan kasi hindi nila inatake ang mga Duterte. Yun ang strategy nila. Huwag nating atakihin ang mga Duterte. So, ang gagawin lang natin is magkampanya-kampanya pero huwag magsalita about sa mga Duterte. Hindi sila maingay. Walang mga DDS na sinugod si Lele de Lima na ganito, na ganyan, at nalaman na meron palang kabaliktaran sa pag-absuelto. Diba? Maganda ang strategiya, parang naturuan sila ni Risa Hontiveros. Kasi yung tumakbo si Risa Hontiveros, hindi talaga niya kinastigo si Digong, si Sara Duterte, wala siyang ni anong sinasabi tungkol kay Marcos. Kay Marcos meron, pero kay mga Duterte wala eh. So, yun mga kabibig, parang naano dito ang tawag dyan, ay nako, ano yan mga kabibig. So, sabi pa dito mga kabibig, na tinago muna, hindi pinalabas bago magbotohan. Diba? This is good news. Ang personal daw siyang tinatawag. Oo nga, personal siyang tinawagan ni Martin Romualdez, and confident naman siya na sasali sa prosecution panel laban kay VP Sara. She will do her best kasama si Chel Jokno. So paano yan? Ano pa ba si Lele de Lima? Kasali pa ba siya? Di ba ang pangit naman kung uupo ka doon, maraming taong manood ng impeachment trial, tapos alam ng mga tao na, ay, yan si Lele de Lima, nung na-absuelto pero binaliktad, tapos naging prosecutors panel. Pangit, no? Depende na sa mga tao kung ano ang kailangang mga opinion. So yun lang po mga kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Ang malaking tanong, Lele de Lima, balik kulungan nga ba? Lele de Lima, parte pa ba sa prosecution panel para sa impeachment case ni VP Sara? Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Yan nga ito itinago. April 30 pa pala ito lumabas, pero bakit hindi nabalita? Ay ewan natin. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.